Hey yo, what is up you guys? And welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. So, this is part 2 of the things I wish I knew before or when I was starting my tattoo journey. Yun. So, ito yung mga bagay na sana nalaman ko, sana alam ko nung nagsisimula pa lang ako mag-tattoo. Yun. So, I have 20. That's why hinati ko siya sa dalawang video kasi masyadong mahaba kapag isa lang. Pero, bago tayo pumunta sa part 2, intro muna tayo. And we are back. So, eto na nga. Meron tayong kodigo, syempre. Yan. Dahil masyadong marami yun, no? So, last time, parang umabot ng 25 minutes yung video, almost half an hour. So, ngayon, medyo bilisan lang natin, no? So, dito na tayo sa number 11. So, number 11, build a portfolio before starting your social media. Yan. And kasama dito is choose what you post. So bakit? Kasi if you build your portfolio, syempre magiging choosy ka doon sa mga ilalagay mo sa portfolio mo, diba? And hindi ka lang basta-basta maglalagay ng mga gawa mo sa portfolio mo. Kasi yun yung parang resume mo bilang tattoo artist. And kapag doon ka nag-focus, diba? Yung mga i-upload mo din sa social media, most likely, magaganda na rin. And isa sa mga sa nakita ko na ginagawa ng mga bagong tattoo artist is, sa post lang sila ng post. Nagtatanong, any suggestions? Or okay ba? Ayos ba? May maipapayo ba kayo sa... Which is, I don't think is right. Kasi, syempre, halos lahat ng tao ngayon ay huhusgahan ka depende sa pinopost mo sa social media. And if there are people who will see your work and hindi nila magugustuhan or lalaitin nila, that would probably stick. At baka makilala ka nila, matandaan ka nila bilang isang tattoo artist na, for lack of a better term, hindi magaling. Diba? Kasi nga, syempre, nagsisimula ka pa lang and kapag pinopost mo sa social media, nakikita ng lahat ng tao. Di ba may kasabihan nga na parang don't post your struggles, di ba? Kasi it doesn't look good. And of course, kapag nagsisimula ka pa lang as a tattoo artist, syempre, part of your struggle is yung mga gawa mo. Syempre, bago ka pa lang normal yun. Pero kung nagpa-practice ka pa lang, wag mo na i-post para at least, 'di ba? Hindi makita ng ibang tao and you can build yourself na parang lalabas ka na lang sa social media, magaling ka na. Ganon. Hindi nila makikita na nagsimula ka, nag-struggle ka. Well, that's for me kasi that's how you can build yourself sa social media. Next one is number 12, build your brand. Yun yung sinasabi ko. Kung post ka ng post ng mga pinagpa-practicean mo, how would you be able to build your brand, diba? Kung sa social media masisira ka. Dahil nga, yung mga gawa mo, nung nagsisimula ka pa lang, nagpa-practice ka pa lang, parang namamarkahan ka na ikaw yung tattoo artist na ganun yung gawa. Diba? I'm not saying na ganun ka talaga, but syempre, mga tao sa social media, ganun talaga sila. So, build your brand. Part of it is yung mga pinopost mo sa social media nung nagsisimula ka pa lang, diba? So, isa yan ako nung nagsisimula ako. Kasi syempre ako, parang humble ba? Ganun. Humble beginnings. I don't really build my brand when I was a starting tattoo artist. Kasi nga, never thought na gagawin ko siyang negosyo, gagawin ko siyang career. But, diba, kung may nakapagpayo sa akin, well, definitely, I could have built my career, diba, or my brand when I was starting. Ayun,
Um, Next one is, eto, number 13, enroll or join in any sanitation seminars. Sobrang laking bagay nito. Kasi, syempre, sanitation is very important when it comes to tattoos, right? And kung hindi ka mag-enroll sa ganyan, hindi ka magsiseminar, hindi ka matututo. Pag di ka natuto sa tamang paraan, ang masama ay matuto ka by experience. Halimbawa, nagkamali ka na. 'Di ba? The damage has been done. Doon ka natuto ka sa pagkakamali mo. Maganda 'yon, pero kung maiiwasan yung matuto sa sariling pagkakamali, much better. Kaya nga kaming mga mga may experience na, well, ako, kaya nga ako nagtuturo kasi para hindi nyo na madaanan yung mga ganong pagkakamali. Di bali nang kami yung dumaan sa ganong pagkakamali. Kasi, syempre, wala namang matututo kung walang magkakamali. Pero since may nagkamali na, huwag ka na magkamali. Diba? Matuto ka na doon sa mga naunang nagkamali. Gets nyo ba? Ayun. But anyways, ayun nga, enroll kayo or join sanitation seminars. Malaking bagay yan. Ako kasi nung parang later na ako nakapag-join ng ganun eh. Parang may tattoo shop na ako nung nag-join ako, pero nagsisimula ako, hindi ako nag-join. Feeling ko, alam ko naman yung dapat kong gawin. Feeling ko, tama naman yung ginagawa ko, pero marami pa pala akong hindi alam nung nag-join na ako. Next one is, eto, don't join a group. It's not necessary. Lagi ko yung sinasabi. Hindi nyo kailangan sumali sa isang grupo ng tattoo artist. Hindi yan ID, hindi yan lisensya. Walang lisensyang tattoo artist dito sa Pilipinas. Mag-join ka na lang ng sanitation seminars or whatever. Pero yung mag-join ka ng group, I don't think so. It's not necessary. I know I was back then, gumawa kami ng grupo, naging presidente pa ako ng grupo, pero before, my intentions are really just to help out mga tattoo artists, 'di ba? But bakit hindi ko siya ina-advise? Kasi hindi naman siya kailangan talaga. You can join seminars, you can learn from other tattoo artists, pero sasali ka ng grupo, hindi naman siya necessary. So, pag nagsisimula ka pa lang, okay din naman na may grupo ka, pero I don't think it's necessary. Yun. Eto, number 15, eto, kapag nagpa-practice ka pa lang, don't join a competition. Kasi it could make or break your career. Diba? Kapag nagkamali ka, maraming nanonood. Kapag nagkamali ka, or yung mga nilalaban mo, parang mahuhusgahan ka talaga. So, practice ka muna, magpagaling ka, tsaka mag-join. Malaking bagay din kapag sumali ka ng competition. Marami kang matututunan. Pero kung nagpa-practice ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, wag muna. Kasi sayang naman. Number one, sayang effort, sayang pera. Mahusgahan ka pa. And that could make or break your career. Diba? Ayun. Ano pa? Ito. Number 16 is wag kang sumali ng competition, but you go to events, no? Kasi kapag nagpupunta ka sa ganyan, marami ka ring matututunan. Manood ka doon sa mga sumasali ng competition, makinig ka doon sa mga sinasabi ng mga judge, yung mga sinasabi nila kung bakit nanalo to, bakit hindi nanalo to, bakit, 'di ba? Maraming bagay. Tapos, syempre, kapag nanonood ka, makikita mo, yung ganito palang style, ay ganito ginagawa. Marami kang matututunan. Ako, again, isa yan sa pagkakamali ko. Hindi ako nagpupunta sa mga events. Well, just because medyo introvert ako. So, marami kasing tao. So, ayaw magpunta. Pero sayang, kung nakapunta sana ako ng mas madalas, marami akong natutunan. Next, ito is learn photography and invest into camera gears and set up your photoshoot spot kung meron kang tattoo shop or nagtatattoo ko sa bahay. So, bakit?
Kasi kung eto, again, isa to sa mga pagkakamali ko. Siyempre, nung nagsimula ako, hindi pa maganda yung mga camera ng phone. So, halos karamihan ng gawa ko nung nagsisimula ako, hindi maganda yung shot, hindi maganda yung kuha. So, nag-invest ako sa DJcam noon hanggang sa DSLR. Tapos, natuto ako. Tapos, feeling ko maganda na yung shot ng phone. I mean, ayun, parang nanghihinayang ako. Ang dami kong gawa noon na hindi ko na picture ng maganda. Kasi nga, I don't bother taking photos of my sa mga gawa ko. I didn't thought na it matters, pero sayang, it matters pala. Kasi ngayon, pag nakikita ko, sayang naman yung gawa ko na to, ang pangit ng kuha ko, 'di ba? And ngayon, parang naisip ko lagi na dapat maganda yung kuha para pag ginamit mo sa portfolio, pinost mo sa social media, hindi siya nakakahiyang tignan. Ayun. Next one is eto, number 18, get tested. So there are tests like HIV test, yan. Kung makakakita kayo ng mga ganyan na libre, mas maganda. Pero get tested kasi we handle blood. So, kapag nagtatattoo tayo, hindi naman nakakahiyang magpa-test dun. Kasi nga, sa nature ng trabaho natin. 'Di ba? So, ako, nung talagang lagi ako nagtatattoo, nagpapatest talaga ako. Kasi natatakot ako, baka mahawa ko. Hindi lang HIV, but other blood-borne disease, na blood-related disease. That's why kailangan nyo nga mag-join ng sanitation seminars. Kasi nung nalaman ko yon, nung nag-join ako, doon ko nalaman na delikado pala. So, I need to be tested. I need to get tested para malaman ko kung safe pa ba ako, may sakit ako or whatnot. Ayun. So, make sure you get tested. Kasi kung ako noon, kung hindi talaga ako nag-join ng seminar, di ko malalaman. Di ako magpapatest. Diba? Nakakatakot pala. Eto, number 19 is invest into gears like tattoo bed, armrest, light stand, and kahit anong mga parang mga gears na ginagamit sa pagtatattoo na hindi lang sa tattoo machine, hindi lang sa ink, sa needle, pero yung mga ginagamit ng mga tattoo artist. Bakit? It's easier to tattoo and easier for your health and for your body. Tapos, longevity. Kasi, kung hindi ka gagamit ng tamang gears, mahihirapan ka eh. Mangangawit ka, mangangalay ka. Mahihirapan mata mo. Diba? Sobrang pahirap sa'yo. Imbis na iniintindi mo lang yung hirap nung ginagawa mong design, pati katawan mo nahihirapan pa. Pero kung may mga gamit ka, you can do longer sessions, easier sessions. You can focus more on the tattoo itself. Diba? So, mag-invest ka din sa ganun. Isa rin yan sa pagkakamali ko. Well, noon kasi wala naman akong space na paglalagay ng mga gamit. So, hanggang nagka-shop na lang ako, doon ako nag-invest. At doon ko na-realize kung gaano kadali mag-tattoo. Kapag kompleto ko ng gamit, kapag may ilaw kang maganda, kapag may tattoo bed ka, may armrest ka, diba? Sobrang dali. As in, hindi ka mahihirapan. At hindi rin mahihirapan yung customer mo. Diba? Longer sessions. Hindi pa magiging malikot yung customer mo. And, eto, number 20, last na to. And this is one of the most parang important na natutunan ko. Na sana pala nung nagsisimula pa lang ako, I asked for a down payment. Bakit? Una, ang daming na-cancel na sessions. Pangalawa, nasayang na oras, nasayang na setup. Ang dami nangyari na parang nanghinayang ako na kung humihingi pala ako ng down payment, mas masesecure ko yung customer. Secured na yung customer. Kung hindi man magpunta or whatnot, ano man mangyari, nasa akin na yung down payment. Pangalawa, kapag nagpa-down payment ka kasi, syempre, parang ilang percent lang yung
parang 20% lang, 25% lang yung chance na mag-cancel si customer. Kasi nga, syempre, kapag nagpa-down payment ka, most likely non-refundable yan di ba? So, ang laking bagay kapag may down payment, mas less yung nagka-cancel, mas secured mo yung income, di ba? Tapos, mas masesecure mo si customer mismo. At ang laking bagay, as in, sobrang laking bagay talaga kapag may down payment. So, nung nagsisimula kasi ako, parang kung hindi ko pa naranasan na magka-tattoo shop, hindi ko pa ma-realize na sobrang importante pala na may down payment. Ayun, so, yun lang. Sana marami kayong natutunan. At kung may mga suggestion kayo, gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo, magawa ko ng video yung mga suggestions nyo. Yun, at buti naka 15-16 minutes lang tayo nung nakaraan. Almost half hour. So, mas binilisan ko ngayon. Again, kung bago ka sa channel na to or hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video dahil every Saturday, nag-upload ako ng bagong video every 7:30 p.m. Yun lang. Peace out.